Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapangunang balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes. Hunyo 2 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay. Kagkaron sa aton balantayan kag mainit nga mga headlines. Brigada Eskwela kag enrollment sa school year 2026-2027 nagsugod na. Pila ka mga ginikanan kag guardian nagpadulong sa mga buluthuan. 12,000 ka mga personal nga deploy sa Police Regional Office 6 sa pagbukas ng klase sa masunod nga simana. Magtutok sa mga high-value target individual sa kampanya kontra illegal nga droga ginmando ni PRO6 Chief Director General Ranulfo Tuanyo. Job hire na nadakpan sa bypass operation, kumpirmado nga nagatrabaho sa Iloilo City Government. Iya kontrata na talana nga i-terminate. Mayor Treñas nagpaandam pa sa iban nga empleyado sa city government na maulamid sa illegal nga droga. Kag DAB FAR 6 kag Ahoy LGU tingob pwersa sa pagpasadya sa mga mangingisda sang banwa. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Brigada Eskwela kag enrollment para sa school year 2026-2027 ang nagsugod na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nag-upisa na sang Lunes, Hunyo 1, ang Brigada Eskwela kag enrollment para sa school year 2026 to 2027. Ang Brigada Eskwela nagatuy nga tipunon ang tanan nga education stakeholders nga magpakigbahin kag mag-amot sang ilation, panikasug kag resources sa paghanda sang pasilidad sang eskwelahan para sa pagbukas sang klase. Magalawig ang Brigada Eskwela kag enrollment tubdog Hunyo 5. Gimpahayag ni Hernandez Escolar Jr., Regional Information Officer sang DepEd Region 6, nga ginalauman magalabot sa masobra 900,000 ang enrollee para sa school year 2026 to 2027 sa mga pampubliko kag pribado nga buluthuan lakip sa state universities and colleges kag local universities and colleges sa rehiyon. Samtang ginpahigman ni eskular nga nag-umpisa man sang Hunyo 1 ang offline balik eskwela kung sa diin may ginpahamtang nga help desk sa mga buluthuan agad mag-cater sa mga pamangkot o kung reklamo sang ginikanan kag guardian na tuhoy sa enrollment kag iban pa nga concerns sa eskwelahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka mga ginikanan kag guardian nagpadulong sa Baluarte Elementary School sa unang nga adlaw sang enrollment kag Brigada Eskwela. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si Marian Grace Erenieta. Aga pa sa nagpadulong na ang pila ka ginikanan kag guardian sa Baluarte Elementary School sa Molo, Iloilo City para sa unang nga adlaw sa Brigada Eskwela kag enrollment Lunes, Hunyo 1.
Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Chelet Halandoni, taga Barangay Kalumpang Molo kag Iloy sang incoming kindergarten nga bata, gimpahayag niya nga luwag niya matawhay ang iya pagpa-enroll, rason nga temprano pa ini sa buluthuan. Si Noli Francisco naman, amay sang incoming grade 3 pupil, ginpahayag niya nga luwag niya nga mangin matinlo ang hulot kasihan sang iya bata sa pagbukas ng klase sa Hunyo 8. Ginpabutyag man ni Francisco nga excited man siya para sa pagbalik klase sang iya bata. Mayara sa masobra 3,000 nga learner ang naka-enroll sa Baluarte Elementary School sang tinalikdan nga school year. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-deploy sang kapin 2,000 ka personnel ang Police Regional Office 6 sa pagbukas sang klase sa masunod nga simana. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, pagabugusan nini sang kapulisan mga personnel halin sa iban nga ehensya sang gobyerno kag force multipliers. Lauman sang pumuluyo nga iga-deploy man sila sa pila ka mga strategic areas para ma-secure ang mga kabataan, manunudlo kag mga pumuluyo sa pagbukas sang klase. Pinaagi sini matap na ang krimen nga posible himuon sa pagbukas sang klase. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginbanduan ni PRO6 Chief Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang kapulisan sa Western Visayas nga tagaan prioridad ang paglagas sa mga high-value target individual sa kampanya kontra illegal drugs. Ginalantaw ni Tuanyo sa pinansyal nga aspeto nga mas palasano ng mga magagmay nga operasyon bangod sa pag-aresto nila sa sospek madamo ang proseso nga agyan kaangay sa pag-attend sang hearing, pagpadulong sang forensic unit. Nagakadapat suno sa opisyal nga mag-shift ang kapulisan halin sa magagmay nga drug suspects asa sa maaresto ang mga dalagko nga mga durugista sa komunidad. Sa 10-day operation sang Police Regional Office 6 halin sang Mayo 22 hangtod 31, naglabot na sa 19 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiska sang kapulisan sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Job hire nga nadakpan sa bypass operation. Kumpirmado nga nagatrabaho sa Iloilo City Government, iya kontrata na talana nga i-terminate. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Emma Rose Kumpirmado Santiago. nga nag-aobra bilang job hire sa Iloilo City Government ang nadakpan nga si alias Dadang sa drug buy-bust operation sang kapulisan sa Zamora, Melissa sang nagligad nga semana. Ini ang nagwa sa validation sang City Administrator's Office sunod kay Joy Fantilaga Gorozal, spokesperson sang Office of the City Mayor. Bungod sa ni may direktiba nga gilayon i-terminate ang iya nga kontrata. Nagpaanda mga opisyal nga ang ini nga hitabo warning para sa tanan nga wala ginatolerate sang Iloilo City Government ang anuman nga pag-ulamid sang empleyado sa illegal drugs. Bilang parte sang ilang nga commitment, ginpayag ni Gorozal nga umpisa sang Enero subong nga tuig mas ginpahugot pa nila ang requirements para sa job hire, COS kag permanente nga empleyado pinaagi sa pagdugang sang requirement nga National Police Clearance sa mga aplikante agud ma-check ang records kag police blotter history. Dugang niya nga antes pa ginapatuman ang nasambit nga bag-o nga policy, nakasulod na ang job hire nga nadakpan sa nasambit nga drug buy-bust operation. Subong man nga tuig nagpagwa sang executive order si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga hugot nga nagapatuman sang random drug testing bilang isa sa mga requirements sa pagsulod sa Iloilo City Government. Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpaandam si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa mga empleyado sang city government nga maulamid sa illegal nga droga ini matapos madakpan sa naligad nga simana sa drug buy-bust operation sa Zamora, Miliesa si alias Dadang, 47 anyos nga job hire sang Iloilo City Government sa diin nakuhaan ini sang ginabanta 1.6 million pesos nga balor sang illegal drugs. Suno sa alkalde ginaseryoso nila ang mga kasubo nga insidente kag wala ginatolerate. Nanindugan man ang alkalde nga kung madakpan ang mga empleyado nga maulamid sa illegal nga droga, gilayon sila nga pagakakson sa obra. Dugang pa niya nga padayon nga magasuporta ang Iloilo City Government sa law enforcement authority sa pagpatigayon sa drug buy-bust operations. Agud mapasiguro nga hilway sa droga ang Iloilo City Hall. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DA BFAR Region 6 kag Ahoy LGU tingob nga
ginpasadya ang mga mangingisda sa ila banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita ni JP Nagtingog Herbas. pwersa ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung DAB FAR6 kag Ahoy Municipal Government para maghatag kalipay sa kapin 300 ka mangisda sang banwa. Ini panaagi sa Fisher Folks Day nga ginhiwat sining karon lang sa aktibidad. 33 ang nakabaton sang libre nga dental services, 185 sang medical consultation nga may libre nga bitamina kag bulong, 45 sa libre nga haircut services, samtang 200 ang nagbaton sa mga information, education and communication on IEC materials kag may libre pa nga seedlings. Magluwas sa libre nga serbisyo, nagpakigbahin man ang mga mangisda sa lectures angot sa BFAR Fisheries Scholarship Program, Sustainable Fisheries Management kag Insurance Services. Nagpa-indis man ang maini sa ginpreparar nga interactive games kag kompetisyon kaangay sang fish bee kag net mending contest. Nagparagdag man ang BFAR sa pila ka proyekto kag espesyal nga pagpalungog sa mga nagpangibabaw nga mga mangisda kag organisasyon. Ang Fisher Folks Day sa Ahoy kabahin sang selebrasyon sang Farmers and Fisher Folk Month sa pungsod kada Mayo. Suno kay DAB FAR6 Regional Director Remia Apari, ang selebrasyon hindi lang parte sang tradisyon kundi isa ka pagkilala sa mga mangisda. Mga tawo nga adlaw nagapangabudlay agud may pagkaon sa labesa ang kada pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alkalde sa Banwa sang Ahoy lubos ang pagpasalamat sa presidente kag sa DICT sa libre nga public wifi sa Tagubanhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si JP Lubos ang Herbas. pagpasalamat ni Ahoy Mayor Loida Espinosa kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa Department of Information and Communications Technology o kung DICT sa mga benepisyo nga dala sa programa nga free public wifi sa ilang banwa. Ang barangay Tagubanhan sa Ahoy nga nahamtang sa isla ang isa sa mga sobra 2,000 ka lugar sa Western Visayas nga gintumod sang DICT nga makabenepisyo sa programa. Ang Tagubanhan ginakabi nga isa ka geographically isolated and disadvantaged area o kung GIDA nga wala nalabot sang signal sa mga network provider. Kasunod sang paglunsar sang programa, nagalaw mga alkalde nga mangindako nga bulig ang programa para sa pagtuon sa mga estudyante kag palangabuyan sa mga mangingisda sa lugar. Ginapanan-aw man ni Mayor Espinosa ang bulig sang libre nga public wifi agud madasig nga maka-access sa mga residente sa nanuhay-tuhay nga programa kag serbisyo nga tanyag sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Selebrasyon sang National ICT Month ginbuksan na sang DICT sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita Formal na nga ginbuksan sa Department of Information and Communications Technology kung DICT sa Iloilo City ang selebrasyon sang National ICT Month. Ang aktibidad nga ginahiwat kada Hunyo sang tuig nagatuyong mapasangkad ang ihibalo sa mga Pilipino sa kaimportansya sang digital connectivity kag sa mga pagtinguhang ginapatuman sang ahensya. Ang pagbukas ng selebrasyon ginhiwat sa auditorium sang University of the Philippines Visayas sa Iloilo City kag gintambungan sa mga matagas ng opisyal sang DICT, mga tiglawas gikan sa mga lokal nga panguluhan kag akadim kag mga benepisyaryo sa nanuhay-tuhay nga programa kag serbisyo sa ahensya. Kadungan sang opening celebration, ginlunsar man sang ahensya ang 2020 ka libre nga wifi sites sa Western Visayas sa idalom sang Free Public Internet Access Program. Ginhiwat man ang kick-off sang GovNet expansion sa Pasig City kag pila ka LGU sa 1st Congressional District sang Iloilo. Pati na ang seremonyal nga pagperma sang MOA sa tunga sang DICT kag UPV. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 4.2 million pesos nga service expansion project sang MPIW makabenepisyo sa mga residente sa barangay
San Isidro Haro. Radyo Pilipinas Sa balita ni Emerose Santiagudo. Isa ka groundbreaking ceremony ang ginpatigayon sang Metro Pacific Iloilo Water sang Lunes, Hunyo 1 para sa ilang 4.2 million pesos nga service expansion sa Barangay San Isidro Haro. Ang bag-o nga pipeline project nga may kalabaon nga 500 ka linear meters direkta nga makabenepisyo sa masobra 7,000 nga residente sang Uswag Complex kag NHA relocation site sa nasambit nga barangay. Kung matapos ang proyekto, ginatanaw nga makahatag sang 24/7 nga koneksyon sa matinlo nga tubig sa masobra sa 6,000 ka individual sa Uswag Complex kag masobra 900 ka residente sa NHA relocation site nga Lunsay Housing Project sang Iloilo City Government kag National Government. Ang seremonya ginpangunahan ni MPIW President Andrew Pangilinan, Iloilo City Mayor Raisa Treñas, Vice Mayor Lovelove Baronda, Councilor Romel Duron, Councilor Rudolph Ganson, Councilor Johnny Yang, mga barangay opisyales kag mga benepisyaryo sang nasambit nga proyekto. Ginpayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas na kinahanglanon nga may 24/7 nga access ang kada residente sa matinlo nga tubig. Bangod tuman ini ka importante sa ilang nga pang-adlaw-adlaw. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga plano para sa dinagyang kagasadyahan 2027 ginasuguran na nga maistoryahan. Radyo Pilipinas Balita ni Report. Torichan. Masobra tunga sa tuig antes ang selebrasyon sang Dinagyang Festival kag kasadyahan sa Kabanwahanan 2027, nagbisita sa Kapitolyo ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kag nagkikita kay Governor Arthur Defensor Jr. Ang courtesy visit ginupdanan day IFFI Chairman Joji Peña, Mr. Angel De Leon, Presidente, incoming President Dr. Ronald Latap, Trustee Mr. Alan Ryan Tan, kag Executive Director Ms. Joyce Ann Clavisillas. Magluwas sa Gobernador ara man sa pagbaton sa IFFI, Sanday Tourism Officer kag LEDIP Head Ms. Auline Yusin, kag Ilonggo Historian kag PICAO Chief Mr. Nerio Lujan. Lakip sa mga ginistoryahan ng mga inisyal nga plano sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2027 kag Iloilo Dinagyang Festival 2027, mga guidelines, judging criteria kag areas nga hiwatan sang pasundayag para mapanami ang public participation kag masiguro nga ma-enjoy sang publiko ang ila festival experience. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa 550,000 pesos ang padya sa makatudlo sa lokasyon ng sospek nga si Jerry Lima ang nagpatay sa 89 anyos nga babae sa La Paz. Suno kay Police Captain Gmel Acuesta, hepe sang La Paz PNP, nakaistorya sini ang pamilya sang biktima kag katuyuan lang sini nga makaagom sang hustisya para sa ila himata nga ginpatay. Sa 550,000 pesos nga reward money, 500,000 pesos ang magahalin sa pamilya, kag ang 50,000 naman ang naghalin sa Iloilo City Government, maginanunsyo ni Mayor Raisa Treñas. Sa karon padayon ng hot pursuit operation sa kapulisan para madakpan ang suspect, ginahinyo sa kapulisan ng mga pumuluyo nga magpakig-angot kung may nahibaluan sila tuhoy sa lokasyon sang suspect. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sa pagpasalamat si punong barangay George Mediodia sang Trapiche Uton, Iloilo, kay President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ginhatag ng bulig sa ila barangay sa idalom sa programa Bawat Barangay Makikinabang. Matandaan nga nabato ni Governor Arthur Defensor Jr. sa Mayo 27 ang cheque halin sa national government nga nagabalor of 344 million pesos para sa masobra 1,700 ka barangay sa probinsya. Sa idalom sa programa, kada barangay magabaton sang 200,000 pesos, kung sa diin ang 100,000 pesos para sa 5 ka Bagong Pilipinas Barangay Scholars. Ginpahayag ni Mediodia nga nakasumite na sila sang listahan sa mga incoming 4th year college students sa barangay nga mangin benepisyaryo sang programa sa diin magabaton sila sang 20,000 pesos nga scholarship. Siling niya gamito naman ang 100,000 pesos sa pagbakal sa mga pulungkuan kag foldable tents para sa lain nga mga aktibidad, programa kag pagtililipon sa barangay. Suno sa punong barangay, direkta nga makabulig ang programa sa mga pumuluyo sa barangay Trapiche. Samtang ginalauman nga sa bulan sang Hulyo naman magapanagtag sang Iloilo Provincial Government
Nasambit nga 200,000 pesos financial assistance sa kada barangay sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PRO6 Chief nagbisita sa Kapitolyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Hope Torrichante. Inbato ni Governor Arthur Defensor Jr. si Acting Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa iya pagbisita sa Kapitolyo Hunyo 1. Si Tuanyo ginupdan ni Iloilo Police Provincial Office Director Colonel Bayani Razalan. Nagpasalig naman sang suporta ang provincial government sa kapulisan para masiguro ang kalinong kagkatawhay sa probinsya. Ginkuha man sang gobernador ang oportunidad agud ipakilala ang 4K for More Progress program nga nagaduso sang kolaborasyon sa komunidad sa isa ka malinong kag resilient nga probinsya. Ara man si Provincial Administrator Raul Banyas sa pagbaton kay Tuanyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginbutangan sang clamping device sa mga katapos ang enforcement and clearing teams ang ICTTMO ang mga nakaparada nga motorsiklo sa Benigno Aquino Diversion Road. Ang operasyon ng ginhiwat sa South Point, Iloilo City sa diin madamo ang ginklampingan nga salakyan bilang paglapas sa Regulation Ordinance 2014-191. Ang aktibidad kabahin sa padayon nga operasyon para makabulighawan sa mga dalanon batok sa mga naga-on-road parking. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 350 ka partner beneficiaries ang Project Lawak kag binhi sa Antique nagbaton sang cash aid. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita ni Marian Grace. Nagbaton sa cash aid ang 350 ka partner beneficiaries ang DSWD Project Local Adaptation to Water Access o Lawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o binhi sa Antique. Ang payout nagamarka sang implementasyon sang Climate Resilience Initiative sa probinsya nga nakabenepisyo ang 200 ka partner beneficiaries sa Banwa sang Barbasa kag 150 sa Sebaste. Ang tag sa ka-partner beneficiary nakabaton sa tig 10,260 pesos bilang bayad sa pagkompleto sa 20 kaadlaw nga cash for work and training nga programa. Gimpaidalom ang partner beneficiary sa capacity building sessions kag hands-on activities nga nakasentro sa disaster preparedness, climate change adaptation kag sustainable management sa small farm reservoir nga nagaserbe nga sabat sa problema sa pagkaon kag tubig. Samtang giniot man ang formal nga handover sa kompleto nga project sites sa partner beneficiaries kag sa ilatag sa nga komunidad. Nagiwat man ang personnel sang DSWD kaupo ng local government unit officials sa monitoring kag assessment visit sa community gardens kag small farm reservoir. Para sa Bagong Pilipinas, si Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra anong kalibo ka mga Antikenyo nakarehistro na sa Birth Registration Assistance Project o CONBRAP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita Report. ni Hope Torrichante. Libre nga nakarehistro sa idalom sang Birth Registration Assistance Project o kon BRAP ang 6,070 ka mga Antikenyo sandig sa datos sang PSA Antique tubtob Mayo 2026. Ang BRAP programa sang gobyerno nga ginapangunahan sang Philippine Statistics Authority kaupod ang mga local government units paagi sa mga local civil registry offices. Katuyuan sini nga tanan nga Pilipino makaparehistro sang ilap pagkabunag kag makaagom sang birth certificate nga mangin una nga pamatuod sang ila legal nga identity. Magamit man ini bilang dokumento sa pagparehistro sa Philippine Identification System o kon PhilSys o kon National ID. Paagi sini, mas mangin mahapos na ang pagtransact kag pag-agom sa mga social benefits nga ginahatag sang gobyerno para sa mga pumuluyo. Ang mga benepisyaryo sang programa amo ang mga pigado nagauli sa malayo nga lugar o kon JIDA, IPs, Muslim Filipinos o kon mga ginbata sa iba nga probinsya sa Pilipinas apang sa Antique na nagapauli nga wala pa na rehistro kag wala pa sang birth certificate. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maski pasangkad pa sang DPWH Region 6 ang pagpatigayon sang road routine maintenance activities para mapasiguro ang matalunsay nga pagbiyahe sa mga motorista. Sa pagpanguna sang tagsa ka DPWH District Engineering Offices sa bilog nga Western Visayas, padayon ang pagpanghawan o clearing operation pagpanglimpyo sa mga dalanon
sa mga drainage system sa bahin sa probinsya sang Capiz, amuman sa Northern Iloilo area. Lakip man sa ginapatigayon, amo ang Oplan Kontrabaha Clearing Operation, labi pa kag nagsugod na ang tig-ululan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:27 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo nabatihan ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes, Hunyo 2, 2026. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, i-share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Sir Rolly Navarro kag kay Ma'am Jean Karen Gono nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Kita ita karon sa programa Iloilo Morning. Ako dagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong